Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is historical theology. So, historical theology studies how believers across the centuries have understood God's truth. It is connect us to the rich heritage of faith from the early church father to the reformers, from ancient creeds to modern confessions. While different eras brought different emphasis, one thread remains: Christ is Lord. This discipline reminds us that we are not isolated, but part of a global, timeless, but body of Christ that despite difference, seek to know and glorify the same God. So, ayon po sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, as a prisoner for the Lord, then I argue to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with the one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is all over and through all and in all. So, ayon po sa ating katuruan, religious people tend to forget love and grace while fighting, even killing over doctrine. So, minsan daw po ang mga taong religyoso ay nakakalimot sa pag-ibig at biyaya ni Kristo. Dahil masyado silang nakatutok sa doktrina. Sa sobrang pagtatalo, umabot pa sa pag-away o kahit karasan. So, ang paalala dito, or kahit tama ang paniniwala mo, mali pa rin kung walang pag-ibig. Ayun po. So, next po is, there is beauty in unity amidst diversity within Christianity. So, maganda na kahit iba-iba tayo ng paraan ng pagsamba, estilo or paniniwala sa mga maliliit na bagay, nagkakaisa pa rin tayo bilang mga tagusunod ni Kristo. So, ang pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan ng pagkahiwalay, kundi dapat magdala ng pagkakabuo. So, next is the church must preserve the essential of the faith through the ages. So, ang simbahan ay may responsibilidad na panatilihin ang mga pangunahing aral ng pananampalataya, tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, kaligtasan sa biyaya at ang Biblia bilang salita ng Diyos. So, hindi lahat ng issue ay pantay-pantay. May mga core doctrines na hindi dapat baguhin. So, sa applications naman po, agree to disagree in love. So, maging handa tumanggap na hindi lahat ng Kristiyano ay pareho ng pananaw. Pero kahit may pagkakaiba, piliin pa rin ang pagmamahal kaysa makipagtalo. So, next is be gracious in non-essential doctrines. So, sa mga hindi naman core na doktrina, maging maunawin at huwag maging mapanghusga. So, next is last is commit the essential doctrines of the faith. Ipanindigan natin ang mga pinakamahalagang aral ng Biblia. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Tayo dapat hindi pumapayag sa compromise. And ayun lamang po, maraming salamat.